Good morning guys, Luzon, Mindanao. Sa umaga ito ngayon magbigay naman ko kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nagpapalahig manok na nag-alaga. Tungkol naman sa mga edad sa mga istag natin, kung ilang months, ilang buwan bago natin alisan sa palong. Yung iba kasi sasabihin nila na kung bata pa daw, tanggalan natin ng palong, alisan ng palong ang mga alaga natin na manok, hindi daw magkalaman ang mga muscle, ang mga hita nila manipis lang daw, hindi tulad daw ng may edad na bago alisan ng palong, parang magkamasil, magkalaman daw ang hita. Ang sagot ko, sariling opinion ko sa obserbasyon ko sa pagmanok, hindi basihan yan na tanggalan mo na ang palong, alisin mo ang palong niya na may edad na o bata pa, na magkamasil siya, malaman ang kanyang mga hita, nasa lahi sa manok yan. Sa totoo lang, kahit sisiw mo pa yan kung alisan ng palong, kapag lahi talaga niya na bulto ang katawan, malaman ang pangatawan niya sa lahi niya yan, hindi maalis yun ang pagka magandang pangatawan niya. Kung ang manok kahit alisan mo ng palong, kahit may edad na yan, kahit ipalagay na natin 1 taon na, naputulan mo na ng tahid, kung lahi talaga niyang manipis lang, sadyang manipis lang talaga ang pangatawan niya, manipis pa rin ang pangatawan niya, hindi basihan. Mas maganda nga kung bata pa, kung ang binabasihan kasi natin dito ang palong, kung bumagsak na ang palong niya, kahit bata pa yan, 4 months o 3 months man yan, kung nakatakip na sa mata niya, nakasagabal na sa paningin niya, alisin na natin dapat yan. Ang proteksyon na natin, pangalagaan ang paningin sa ating alagang manok. Kailangan walang nakasagabal sa kanyang 2 mata na makakita siya sa dapat niyang makita. Yan ang pinaka-importante para sa akin. Kaya ang aking mga manok, hindi ko binabasihan. Kung bata pa yan, nakatakip na sa mata niya, sagabal na sa paningin niya, inaalis ko na yan. Ang pag-alis ko niyan, kailangan lang, ang pag-alis sa palong, kailangan mayroon tayong betadine, alcohol, hinugasan natin, tapos subuan din natin ng antibiotic. Yan ang proseso kong ginagawa ko sa aking pag-alis ng palong sa aking mga istag. Importante talaga yan. Pero kung ang mga istag natin, ang mga alaga nating mga lalaki nga manok, kung diretso ang palong, pwede yan na saka na natin alisan yan kapag lumapad na, kapag magkaedad na. Pero kung bata pa, kung nakasagabal sa mata, sa paningin niya, alisin na natin yan. Pinaka maganda talaga nga maliwanag ang paningin sa ating alagang manok, lalong na kung yung manok na yung ilagaan natin, gagamitin natin pang personal, pang laro, pinaka importante ang mahalaga ang mata, hindi mahalaga ang palong sa isa ka manok. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang, sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunan na hindi basihan nga may edad na bago natin alisan ng palong, kaya parang magkalaman ang magkamasil, magkalaman ang kanyang hita o pitso man yan, sa lahi lang yan. Kahit bata pa, alisan mo ng palong kung sa tingin mo nakaistorbo sa paningin sa mata sa isa ka manok, hindi mawala ang maganda ang pangatawan. Importante, kahit maganda o pangatawan ang linyada na yan, sakto sa pagkain, sakto sa vitamins na hindi nagkulang, ibinibigay natin sa tuwing magbigay tayong pagkain sa umagang sapon. Kailangan sapat, hindi nagkulang ang ibinigay nating pagkain at saka inumin tubig. Yan ang pinaka-importante sa pagmanok. Pinaka-importante din, huwag nyo namang paabutin pa ng magkaedad ang manok nyo kung nahirapan na siyang sa mata niya, sa paningin niya. Kasi ang palong, kung nakatakip sa mata, nakasagabal sa paningin yan, hindi makakita ng diretsuhan yan kung may nakatakip sa kanyang kabilang mata ang palong niya. Kailangan alisin natin. Huwag kayong magpaniwala na antayin muna natin magkaedad. Antayin pa natin na ang manok natin, imbis isa lang ang nakikita na paharap sa kanya, sa paningin niya, naging 2 na o naging 3 dahil ng kaduling-duling na, dahil ang palong niya nakatakip sa mata niya. Yan ang totoo, nahirapan ang ating mga manok sa
pagtingin ng diretsuhan. Kailang ikot muna siya sa kabilang mata, pag ganyan-ganyan muna siya para makakita kasi ito makatakip dito, di ba? Kaya huwag kayong magpaniwala niyan. Nasa inyo yan, nagkadepende sa inyo yan. Nasa sitwasyon yan, sa palong sa manok. Kung bagsak ang palong, maaga siyang alisan natin ang palong para maliwanag ang paningin sa ating manok. Kapag diretso man ang palong, pwede naman yan na antay natin siyang magkaedad bago natin alisan ang palong. Pero yung iba nga, hindi na inalisan yan kapag hindi masyadong malapad ang palong. Pero ulitin ko sa inyo, mabaguhan pa lang, hindi basihan ang palong na maaga nating inalis, tinanggalan ng palong, inalis ang palong na mahina ang pangatawan, nasa lahi yan, nasa linya din sa manok. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayong kunting matutunang mga baguhan pa lang, maliwanagan kayo na nagsimulang nag-alagag manok tungkol sa pag-alis ng palong. Hindi basihan, ulitin ko, nga bata pa, inalisan mo ng palong, kaya hindi maganda ang pangatawan. Kailangan mong paabuti ng magkaedad, parang alisan ng palong, parang maganda ang pangatawan, magkalaman, nasa lahi yan. Kung sadyang malaman ng pagkamanok ang kaniyang pitso, kahit sisiw pa yan, alisan ng palong, hindi magbabago ang pangatawan niya ng buti. Yan lang, tigil sa panood. Bye bye.